Ang susunod na destinasyon natin, San Marcelino, Zambales. Shucks, napakaganda. Ganda, di ba? Para akong nasa Africa. Yan ang una kong naramdaman nung una kong makita ang lugar na ito. Baka matakot ka sa gabi pag madilim. Pag nag-camping naman tayo dito, liliwanagan naman natin. Liwanag. Isang pamilya na nagmamay-ari ng 2 minivan. Inimbitahan nila tayong bisitahin ang kanilang base camp. Dito tayo makikituloy para ipa-experience nila sa atin ang buhay probinsya. Wait lang. Nandito na nga pala tayo sa... maligo ka sa balon. Kailan ko huling ginawa to sa buhay ko? At sinimulan na nga ni Bro Inc. ang pagluluto ng aming simpleng hapunan. At makikilala rin natin ang kanilang anak na isang Paralympian na kayang mag-drive ng minivan gamit ang mga paa. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Angas! At yan ang mga dapat niyong abangan sa episode natin ngayon. Welcome back to another Van Life episode. Mula Palawig, ang Van Life naman natin ngayon ay pupunta ng San Marcelino, Zambales. Ito yung area na kung saan kami dati nag-camping eh. Ba't ganun? Parang nag-iba na yung lugar. Wala na, parang marami na construction. Lo, sayang. Ay wala na nga, iba na yung itsura. As always, umuulan. Pero gusto natin yan. Bundok dito oh. Pag ba yan? Oo, fuck. Ito. Mahal. Meron akong alam na kainan ng burger dyan sa taas, masarap. Ayoko. Tumigil ka. Bakit? Pinuntahan na natin yun. Pwedeng balikan. Ayoko na. Tarik-tarik doon. Huminto muna kami saglit para bumili ng makakain. Ito, mahal. Kaya, pwede yan. Tatlo 100. Ate, magkano po yung ano po, yung kasoy? 100 na to? Gusto mong kasoy, mahal? Masarap to. Alam mo bang kinalakihan ko to sa Zambales? I mean, hindi naman kinalakihan pala. Every time na pumupunta kami ng Zambales, di ba, taga-Aklan kami. Maliliit pa kami dati, lagi kami umuwi ng Zambales. Kami mismo yung gumagawa ng ganito. Pinipitas namin yung mga bunga ng kasoy. Tapos yung mga buto nun, nilalagay namin sa lata ng sardinas. Tapos sinusunog namin yung lata ng sardinas. Ganito. Kasang kasoy? Siyempre, kasi nga eh. Sobrang dilim. Takat ng ulan. Grabe yung panahon, mahal. Parang palala ng palala, no? Oo. Yung dilim. Pantay na pantay hanggang dun. Wala kang makitang liwanag eh. So, ibig sabihin, hindi lang dito ang mahal, ang ganitong klaseng panahon. Isang first timer ang pupuntahan natin sa San Narciso, Zambales. Pangarap niya makasama tayo at makita sa personal. At meron din siyang base camp na gusto niya mabisita natin. Dito daw siya mag-aabang eh. Alam ko yata ito yun eh. Kung mayroon tayong makitang minivan, siya yun. Wait lang. Boundary na ito ng San Marcelino. Ito yun. Wait lang. Check natin. Ayun na siya. Ayan. Ay, magkapatid oh. Blue and pink. Tapatan. Tapatan. Banggahan na to. Yan yata yung van niya na bagong kuha kay Dodong. Hindi ako nagkakamali. Pink na pink eh, no? Mamaya malalaman natin yung kwento kung bakit pink yan. Dapat natin malaman kasi lalaki siya eh. Pero bakit pink yung napili niyang kulay? Pink pa yan o? Pink siya. Pink o purple? Pink. Kakulay ni Barney. Hindi ah. Pink yan, mahal. Pink nga no. Matingkad na pink lang talaga. Mukhang... papasok pa yung atin ah. Liban Gaming, let's go. Yan si Kuya. Palagi ko nakikita sa comment section ko na pinopost niya palagi ang kanyang base camp. Na sana nga in time ay mabisita ko siya at makapag-stay tayo dito. Okay. Okay na po. Hi bro! Hello, Waton! Ay, nakita ko rin ang idol ko. Banding time, let's go! At dahil base camp itong tutuluyan natin, nakiusap kami na baka po pwedeng makisampay na rin kami ng mga basang damit namin. Pwede pala dyan sa mga ano, mga
Mangkok. Inaga. At habang ina-enjoy ang patak ng ulan, Kape, kape! Mukhang merong inumang magagulo pa. Ano? Hindi ka lang may ba to? Oo. Ili lang ako ito na. O sige bro. Ay, wait lang. Andito na nga pala tayo sa base camp ni Ink Moto. Unahin ko lang ihakot lahat ng mga laman ng camper van dito sa kubo na tinatawag ni Bro Ink na base camp niya. Ikukwento ko rin sa inyo kung bakit niya tinawag na base camp ito. Mag-aakot lang ako kasi dito tayo sa loob ng camper van. I mean kami lahat matutulog sa mga mini wagons namin. ang pangalan ng base camp niya ay Pango Base Camp. Ang word na Pango ay pangalan ng isa pa niyang minivan. Pango kasi yung mga uso ng mga minivans namin. Iba ang kwento ng minivan na ito, pero sa mga susunod na natin mga episode yan. Kasi gusto ko rin ma-experience kung saan ba niya talaga ginagamit itong minivan niya. Ano po sa inyo, sir? May coffee latte. Meron Spanish po. latte. Meron po. 3 hours po yung preparation, willing to wait. Ba't ang bilis? Sabi natin may sabon sila. Iba ang aura at mood ng lugar na ito. Hindi tulad ng mga campsites ng mga pinupuntahan natin. Yung alam mo nasa biyahe ka pero para ka nasa bahay. Para ka nasa bahay ng kamag-anak mo sa probinsya ganun. Yung kahit hindi mo bahay, pakiramdam mo at home ka. Para-paraan tayo ngayon para hindi maanggian. Pero pagbalik mo ay ano na, Hindi, okay lang yan. Huwag kayong mag-alala. pag kumakanta si ano, si Madam. Huwag kayong mag-alala sa amin kasi cowboy naman kami. Ito kasing Pango Base Camp ay kakabili lang nila. Meron talagang nagmamay-ari nito dati. Kaya nasa sitwasyon sila na may mga dapat silang ayusin at baguhin. Ano ba to? Galing naman. Laking probinsya tayo eh. Oo, laking probinsya talaga ang boy first time nyo. Yung pag-igib sa mga balon na ganito, ginagawa ko to dati nung bata pa ako. Napakasarap sa pakiramdam na magawa mo ulit yung mga bagay na kung ano yung iyong kinalakihan. Bira. Maligo ka sa balon. Kailan ko huling ginawa to sa buhay ko? Buhay aklan ba? Let's go! Kasarap balikan ng mga... Alam mo yun, yung mga bagay na ginagawa mo nung kabataan mo. Tapos ngayon, kung saan ka nagkakaedad, nai-experience mo ulit. Mas maganda siya namnamin, mas maganda siya, mas masarap siyang alalahanin. Oy, di ba ka-relay? Anak mayaman ka kasi. Bro, anong lulutuin mo? Mag-adobo lang muna tayo. Mag-biryani na tayo ngayon. Hindi tayo, ano lang. Ha? Para bukas na tayo mag-ano, no? Huwag mo na stressin yung sarili mo, yung mabilisan lang. At sinimulan na nga ni Bro Ink ang pagluluto ng aming simpleng hapunan. Kung nagluluto ka ba sa Middle East? Ano ang trabaho ko talaga doon? Yung florist artist. As a artist? O, mga designer. Hilig mo lang talaga magluto? Hilig lang. Hilig ko lang. Oo, di ba? Somewhere out there, can see us through. Pulutan namin lahat yan. Pulutan. 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 Sa ano ako, sa akal ako halos lumaki. Dahil nga, syempre, Visayas yun. Bisaya din yun. Pero yung salita mo sa Mindanao na mga tawagin ni Bisaya din, nakakaintindi ako.
Cebuano ang Cebu ang medyo nahihirapan akong medyo mahirap eh. Pero pag sa Mindanao, yung mga 75% naiintindihan ko talaga yun. At natapos ang hapunan namin sa masarap din na kwentuhan. Oras na para magpahinga. Paano ba to? Hindi ko na nagagamit tong ilaw ko na to eh. Ayaw kong gamitin kasi to, may sensor kasi itong eh. May ilaw. Di ba? Pakaliwanag ko ng bahay natin ba? Okay. Nasa San Marcelino. Ano ba tayo bro? San Marcelino to bro, no? Nasa San Marcelino tayo ngayon mga first timers. At dito tayo magsispend ng overnight, isang gabi, para syempre bisitahin nga natin yung ating kaibigan na first timer na si Bro Inc. At ang kanyang wife dito sa kanyang farm. Nag-video okay na si Jennifer. Balikan ko kayo mamaya. 1 hour later. Kanina, umuulan ng malakas. Ngayon, nawala, tumigil yung ulan. Pero malamig. Pero sigurado mamaya, uulan to ulit habang kami natutulog. Matutulog kaming bukas ito. Bukas lang to, no? Para may hangin. I mean, yung lamig ba ay pumasok dito. Pero pag lumakas ang ulan mamaya, safe naman yung ating awning. May mga tarp naman dyan na nakasampay para may iwasan yung pag-anggi nung mga tubig kung sakali mang umulan ng malakas. Mamaya, pwede naman isara agad yan yung mga pinto. Ikaw na lang mamaya, mahala. Huwag umulan ha. Matik na lang, naka-screen naman yan. So paano mga first timers, matutulog na kami. Alas 12 na ng hating gabi. At ayun, maraming nangyari kanina off-cam. More on banding-banding, kwentuhan, food trip. Ganyan sila nag-video kay. At medyo sumatchat sila, kwentuhan. Ako naman hindi ako uminom. Hindi naman ako umiinom. Nagtsaa ako. Siyempre, tanda na eh. Ganun talaga pag mga tumatanda na. Kami magpapahinga na. Sigurado naman to yung maaga ako bukas magigising. Ituloy natin yung kwento natin bukas. At parang bukas meron tayong pupuntahan na dadayuhin somewhere. Hindi ko lang alam kung dito sa bayan na to o si Kuya Ing kasi ang nakakaalam kung saan yun. So dadalhin niya tayo dun sa lugar na yun. May gusto lang siyang ipakita sa atin. Excited ako. Nakita ko sa picture pero makikita niyo yan bukas. I mean mamaya sa huli ng vlog. So magpapahinga na muna kami. Tuloy natin yung kwento bukas. At inaantok na rin talaga. Good night na muna. Oh, nahihilo ka pa. Masarap ba ang tulog na walang panaginip? Tulog pa si Priscia. Huwag na natin gisingin. Ay, mali. Bakit pa ako laging nalilito sa mga drawer na to? Sausage. Kailangan nating mabuksan to. Namili na tayo ng bago. Ito bro, kailangan na rin kasing ano ba itong pagkain? Sorry, wala pa sa tamang ulirat. Mula na naman. Sarap. Sarap mag-relax. Pag ganito ambient. Oo bro yung ano ba? Yung Parang tinatamad ka na. oh. Parang ganun yung pakiramdam, no? Actually kasi boy, habang nagkakaedad tayo, parang matik talaga na hinahanap talaga ng katawan ba natin yung ayaw mo na masyadong maingay. Dati sabi ko pagtanda ako. Wala talaga. Oo, totoo pala yun. Dati nung bata pa, mahilig kasi ako sa rock music. Sabi ko hanggang pagtanda ako, rock music papakinggan ko. Ngayon, hindi na.
parang mas relax ba yung gusto mo? Relax na yung nakikita mo, maririnig mo. Parang mga kundina na lang. Oo, tapos the way na magsalita tayo, nag-iiba na rin, medyo nag-tone down ka na ba? Parang, mas nag-iiba habang nagkakaedad ka. Parang kayo mo na Oo, parang laging mataas na. oo. Na parang mas Parang simple, mas simple. oh, parang saka parang yung ano mo, yung ano ba? Yung ano ba tawag dun? Yung emotion mo. Imbis na palaging parang gusto mong mabog, parang hinihinga mo na ganyan na lang, no? Relaxan. Gusto mo na lang, mag-relax na lang. Napakasarap dito. May fish pan din siya dito. May mga isda yan bro, di ba? Sarap na. Ano yun, kung may lambat lang sana tayo, ang bilis sana mahuli yan. Kung may isda, mag-fishing ka lang, relaxation mo din. Yan, pwede. Sayang kung dala ko lang yung rod ko eh. Pagbalik mo. O sige. Para ma-explore natin yan dyan. No? Oo. Pwede tayong kasama na langoy-langoy dyan. Catch and cook gawin natin. Pagkahuli, tapos luto, diretso, di ba? Malaki pala to, no? Grabe yung breakfast na niready sa atin ni bro. Napakadami. Dried pusit, yung adobo kagabi, yung sausage, at yung scrambled egg. Shoutout pala sa kaibigan ko si Mountain Junkie. Yung isang lata niyan galing sa kanya. At sinangag. Nregaluhan din tayo ng sombrero galing Paris. Bumangon ka na dyan, hindi ka na. Breakfast na tayo. First food pa rin. First food. Di ba nga po, napag-usapan natin kung bakit kulay pink yung sasakyan niya? Narinig mo na yung kwento niya? Hindi. Kaya pala pink, para dun sa anak nila yun na kay Angel. Oo, yung solo nilang anak. Tatanong, sino yung Angel? Oo. Anak nila. Ngayon, Ayan. pupunta ba tayo sa kanila Yes. ngayon? Yun, makikilala niyo si Angel. Ganun pa rin mga first timers yung panahon dito. Mula dun sa mga pinanggalingan natin lugar, mula pa Pangasinan, hindi maganda yung panahon. Pero ngayong araw, meron tayong pupunta na isang lugar dito na medyo pribado. Pero sisilipin lang natin kasi napakaganda daw talaga. Uy! Eh ito nga, ay Travis, shucks, napakaganda. Ganda, di ba? Dito ka lang sa may puno, okay. Dito madalas nagka-camping si Bro Inc. Lugar na kailangan magpaalam. camping dito. Di ba? Para tayo nasa Vizcaya. Oo. Yung bundok natin Yun nga sa likod, no? Na lumapit lang na walang bahay-bahay at ilong. Dito masarap mag-camping. Mag-iiya tayo? Oo. Ha? Oo. Pambihira, napakaganda dito. Hukay-hukay na lang, no? Pupuyan na lang. Ayun, oo. Oh, Te, ito yun? Ito yung lugar na yun? Bro, napakaganda bro. Di ba sabi ko? Ano gusto mo? Turo nyo lang. Pili ka lang, gusto mo baka? Baka. Rockam tayo dito, ha? Di ba I-set natin ha. Camping dito. Pambihira. Walang nagkakamping Kami dito. lang. Kami lang mag-asawa. Kami lang siguro. Alam mo malapit sa'yo. Kaya akala mo malapit. Apo. Ganun pa rin kita daddy. Bilis tayo ng ganun mo. Malapit sa bundok. Grabe ba? Campingan natin to. Ano pa ba gawin natin? Ano pa ang gagawin natin sa lugar na to? Sarap ng lugar. Sa'yo lang dito kung baka matakot ka sa gabi, parang mga ganun. Dilim sa gabi. Madilim. Hindi, pag nag-camping naman tayo dito, liliwanagan naman natin. Liwanag. Mukhang mapapalaban tayo sa rock camping dito. Pero sigurado, babalikan natin ito. Ang ganda tignan. Maganda, mahal. DA64W, DA17V. Welcome to Sambales. O tara, mag-iikot-ikot pa kami. Napakaganda, no? Oh! Mag-rock camp tayo dyan. Gayahin natin yung mga iba nating mga kaibigan na mahilig sa rock camp. Ay ba, ito! Pwede maging campsite yun, oh!
Bro, campsite din yan? Ito yung Lambingan Bridge. Ito yung tinatawag Lambingan. Okay. Dito sila Miguelista, dito sila Dito sila nag-camp? Oh, dyan sila nag-camp. Ang ganda oh. Oh, yan. Tapos may trekking. Pwede tayong umakyat doon sa taas. Sa bundok na yon. Sa bundok na yun. Pwede rin mag-camp sa taas? Pwede. Pagkatapos namin bisitahin ang lugar na ito, dinala kami ni Bro Ink sa bahay nila para ipakilala sa amin ang anak niya nagmamay-ari ng kulay pink na minivan. Grabe, laman ka pala ng mga YouTube sa mga sa mga sports Nagulat ako na ang anak pala niya ay isang Paralympian, ibig sabihin atleta ng Pilipinas na nilalaban sa iba't ibang bansa. Oo nga no, ito yung isang van ni Bro Ink. Si Pango, DA64. DA64 ano to bro? DX64V. V. Ang una niyang camper van bago nagkaroon sila nung van na DA17V galing kay Dodong Laagan. Mag-hi ka bro kay Dodong. Hi Dodong. Nandito yung boyfriend mo, si Boy P. Silipin na natin ng mabilis. Oh, truck by storage. Ganda kasi ito ba yung ginagamit mo bro na ano no? Na coffee shop. Dito bibili, ganyan. Kunwari ako yung taga-tinda. Ano po sa inyo sir? May coffee latte. Meron Spanish po. latte. Meron po. 3 hours po yung preparation, willing to wait. Ang bilis. Ikaw na bahala dyan ha. Ito na ang pinakaantay ko, ang ma-experience na subakay na ang anak niyang babae ang nagdadrive ng minivan. Dyan ako sa harap? Oh my God, for the experience, let's go! Hindi ka naman mahiya, nag-YouTube ka pala eh. Post ko lang yun para may ano. Sige. Ay, Paano mo na? Sa mga oras na to, nagsimula akong mamangha sa mga kakaibang kakayanan ni Angel. Lagay ko na. Ayun! Okay, game. Grabe! At sinimulan na nga niyang i-drive ang kanyang minivan gamit ang kanyang mga paa. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Grabe. Angas. Pero kaya mo kunwari mag-drive talaga ng mga long driving, kaya mo. kaya naman. Pero hindi ko pa kasi po na-try. Pero sa pakaramdam mo, kaya mo talaga. Kaya naman yun. Ang galing. Ninanakaw ko pa nga yung sasakyan ni Bro. Dito ko na-realize na hindi hadlang ang kapansanan para magawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Yung mami at daddy, Grabe yung confidence, no? Sa bagay, driving nga lang to, ginagawa mo nga, di ba? Lumalangoy ka nga ng pag-compete ka nga sa iba't ibang bansa. Sa tubig pa yun. Ano pa kaya itong nasa lupa ka mag-drive ka ng drive? Balitaan nyo ako pag nag-long drive na kayo, ha? Oo, sabay-sabay na yun. Ayun, bumibilis na siya. Oo, andito na tayo. Goodness. Speechless ako doon, ha? Salamat sa experience. Ang galing, ang galing, ang galing. Angas! Angas, galing! Ang galing! Oh, di ba? Idol! Welcome to Pango Base Camp. Ganda na pangalan ng base camp, Pango Base Camp. Tuwan-tuwa ka sa radyo bro ah. Kaya lang bro. Parang bumalik ako sa yung dating yung lola ko. Ganito yung ano. Ganito yun. Tapos yung balita mo, dengue. Tumating na ngayong oras na kailangan natin magpaalam pansamantala. Kaming magpapaalam na sila Kuya Ink Moto at sa kanyang asawa at anak na si Angel. Bye-bye. Ingat bro. Ingat ha. Pagka ano dyan, message ka lang agad kung magka nag-aberya na sige. konti, ha? Balik kayo. Opo, babalik pa kami. Babalik kami. Bye-bye. Kami ate, bye-bye. Salamat. Salamat bro, thank you ha. Kulang pa yung banding natin eh. Oo nga, kulang bitin. Kulang pa. Hindi ako titigil kasi ko natitikman yung biryani mo. O kaya nga eh. Ingat ha. Bye-bye. Mag-message kami pag nandun na kami sa Bulacan. Oo. Sige. Bye, Angel. Bye-bye. Isa na namang ano,
Parang nakakalungkot na ano, no? Maghihiwalay na gantong ano, no? At So least, mula bukod, kay tita, naiyak-iyak pa nang tayo umalis. Isang gabi, bakit daw isang gabi lang tayo. Baguio. Kila G naman, parang ayaw pa tayong paalisin. Oo. Oh, dadaan tayo sa kwento eh, no? Napasaya natin siya, napasaya natin yung asawa niya. Na-meet din natin yung anak niya na super talented, na mayroong extraordinary talent na, Yes, na Rainy, nagagawa. Oo. gifted. So bro, maraming salamat. Magkikita-kita pa rin naman tayo pagbalik namin dito. Yes. So ganun pa rin ulit mga first timers. Magkita-kita tayo sa next natin na destination. Live is dito sa Zambales. Magkita tayo sa susunod na episode. Di ba kung saan yun? Sa kanya na malalaman. Tuloy na kayo.